Tuhan ng Panginoon. Ang tayong lahat maging iisa. Sad to say, there are a lot of reasons why we become divided and not united. Bakit tayo nagkakawatak-watak? Bakit tayo nagkakahiwalay? Napakaraming dahilan. Yung iba dyan, magkakamag-anak, magkakapamilya, nag-aaway-away dahil sa mana. Dahil sa lupa. Meron nga akong nakitang post nakalagay doon, POB, banding naming magpipinsan. Dahil wala kaming lupang pinag-aawayan. Ganun ang nangyayari. Kung sino pa yung magpapamilya, kung sino pa yung magkakamag-anak, nag-aaway dahil sa mga ari-arian, dahil sa pera. Yung iba nag-aaway-away dahil sa posisyon. And we just experienced that during the last election. Dating magkasangga, ngayon magkalaban na. Dating magkaalyado, ngayon magkakontra na. Bakit? Dahil sa iisang posisyon. Ang iba, ano ang nagiging dahilan ng kanilang hindi pagkakasundo? Minsan pagkain lang, pinag-aawayan pa. O kaya, yung mga lalaki, mag-best friend, mag-aaway, bakit? Pareho pala sila ng gusto ng babae. Mag-aaway na yan. Diba? Napakarami ang nagiging dahilan. Minsan nag-aaway-away tayo dahil kanya-kanya tayo ng prinsipyo. Kanya-kanya tayo ng opinyon. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Kanya-kanya tayo ng pinanggalingan. Pero hindi ba magandang natignan natin? Hindi yung pagkakaiba, kundi yung kung papaano tayo magkakaisa. Sa parokya halimbawa, hindi mo maaalis na minsan nangyayari din yan. Kanya-kanyang organisasyon, kanya-kanyang samahan, kanya-kanyang grupo, palakasan kay Father, palakasan sa PPC. Diba? Minsan, sila nagkakainggitan. Ay, bakit sila lang yung pinapansin ni Father? Ay, bakit sila palaging na kay Father? Bakit sila palagi yung inuutusan ni Father? Diba? There is a division. At ito po yung magandang paanyaya sa atin. Kung ang Diyos ang tatanungin, isa lang. Ang hangarin niya, ang kagustuhan niya, ang magkaisa tayong lahat. That we may be one, as He and the Father are one. Kaya sana, isang tabi natin yung hindi pagkakaunawaan. Isang tabi natin yung hindi pagkakaintindihan. Isang tabi natin yung mga bagay na alam natin na magiging hadlang at sagabal para tayo mapalapit sa isa't isa. Isa lang ang dasal ng Diyos. At sana yun din yung maging dasal natin. Na anuman ang ating paniniwala, anuman ang ating pinanggalingan, anuman ang ating pinagmumulan, manatili nawa tayong nagkakaisa. At yan din ang hangarin ng ating mahal na patron, na sina San Antonio. Kaya nga ang nais niya, patuloy nating pahalagahan at kilalanin ang kapangyarihan at kahalagahan ng panalangin.
And we continue to pray for one another. Pagdasal natin ng bawat isa, pagdasal natin ng simbahan, pagdasal natin ang lahat ng tao na manatili tayong nagkakaisa sa ilalim ng iisang Diyos. Amen. Mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas, at sa bawat kailingan ng ating itutugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na may pagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mabuhay na walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Sama natin sa ating mga panalangin ang isang pasalamat na inialay ni Sister Edralyn Ramos, Elmer and Lynette Bondoc and family, Bert Hamigan family, Angelica Castro, Paula Naku Gamurot, Guillermo and Gamurot families, Mr. and Mrs. Randy Lorenzo and family, Grab Akop, Jonathan Miguel, Erica Miguel, Michelle Aldofino. Panalangin para sa paggaling ni Voltaire Puruganan. At isama din natin ang ating mga kapatid na pumanaw, sila Francisco, Alele, Rodolfo, Alicia, Lani Daga, Renato Legazon, Erasmo, Jose Andromeo Hamig, Aurora Cruz, Ronnie, Rakayanan, Dan Cortin, Felicitas Santiago, Nora Jose and Noji Escalona. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ito
Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, katinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa, ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na San Antonio ng Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sumang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, darito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag na tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Every day I sing to you.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at paggiliw, at sa kakayanan nito para kami dalisayin, kami naway pagindabating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakarami po natin, parang unang araw ng simbang gabi. Sana hindi katulad ng simbang gabi habang tumatagal, nalalagas. Pero makita po ninyo yung mga kabataan natin, halos sila po yung nakakarami dito sa unang araw ng ating nobinaryo. Dahil po dito, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ngalan po ng ating Parish Pastoral Council, malugod ko pong pinapasalamatan ang barangay na in charge sa ating unang araw ng novena ngayon, ang Barangay Lara. Maraming salamat po sa pagparito ninyo, pagdarasal at pag-o-offer. Palakpakan po natin sila. Pinapasalamatan ko rin ang mga naglingkod sa ating banal na misa, ang ating mga leko, mga EM, mga kolektor, yung ating SOCCOM na naririto, si Aram na nandoon, at yung ating mga choir na binubuo po ng mga kabataan na nanggaling sa iba't ibang barangay. Merong taga Lomboy, may taga Makalong, may taga La Purisima. Palakpakan po natin sila. At samahan din po ninyo ako sa pagbibigay pasalamat sa aking kapatid na nanguna sa atin ngayon sa banal na misa. Dapat po dalawa silang magmimisa ngayon, dalawa sila ng kumpare niya, si Father Nick Panlican. Kaya lang na-tiyempo po na tinreat po niya yung kanyang mga kasama sa kumbento. Ngayon nasa Baguio po sila nagpapalamig. Kaya hindi po siya nakarating ngayon. Si Father, yung kasama po nating pari ngayon, nakasama ko sa seminaryo at kasalukuyan naka-assign po siya sa Barangay Santa Cruz sa Concepcion bilang parish priest. Si Father Jan Perez, palakpakan po natin siya. Thank you po. Kasama din po niya yung kanyang nanay na nandito. Si nanay, palakpakan po natin. Welcome po, ma. At para sa ating ikalawang araw bukas, ang ating pong barangay in charge ay ang Barangay Makalong. Sa mga taga-barangay Lara, hindi ibig sabihin hindi na kayo in charge, hindi na kayo magsisimba. Napakaganda po na matapos natin yung 9 na araw na ito. Sabi nga ni Apong Jan, kapag nagsasakripisyo tayo at nagdarasal, mas lumalayo ang demonyo sa atin. Kita-kita po tayo bukas, parehong oras, parehong simbahan, at maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating patron. Tumayo po kayong lahat. Maraming salamat din po, Father J, para sa pag-anyaya na makapagdiwang ng unang nobinaryo sa karangalan ni San Antonio. Palakpakan din natin si Father J. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.